Magandang araw pong muli at welcome pong muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. Panoorin po natin itong dalawang kongresista na kung saan ay pinupuri si PBBM dahil sa pagkakasama sa listahan ng Time Magazine na isa sa influential na presidente sa buong mundo. At sinasabi po nila na tama lang ang naging desisyon ng 31 milyong Pilipino sa pagboto sa kanya. Panoorin po natin at saka po tayo magbigay ng komento. Ayon kay Nograles, this is a very good start for the administration. Time Magazine gave credit where it is highly due. For one, people from inside and outside of government have observed how discerning our president is in choosing members of his team, who are technocrats to begin with. Pero tila daw hindi nagbasa ng article ng Time Magazine si Nograles dahil nga hindi ito inform kung paano pinakilala ng Time Magazine si Marcos Jr. Mas na-highlight kasi doon sa article kung paano daw nagnakaw at lumabag sa karapatang pantao ang ama nito. Nakilala siya bilang 100 most influencer leaders sa mundo dahil sa pangako nitong linisin ang pangalan ng kanyang pamilya na ngayon na ay mas lalong lumulubog sa putikan. Ayon naman sa isang mambabatas na si Kam Han-ay, being lumped together with the world's best and brightest and to be touted as among the most influential is something that makes us proud of our president. It's an affirmation that the 31 million Filipinos who voted for him simply made the right choice. So yan po ang naging pahayag ng dalawang kongresista at ituloy po muna natin sandali bago tayo magkomento. Meron pa pong parte ito. Ito po yon. Tila, priorities ng Marcos admin sa ngayon ay ang mga sumusunod. Number 1, Cha-Cha. Number 2, antagonize China in WPS. Number 3, blame Duterte. Number 4, travel, travel and travel. Number 5, propaganda overload. Sa kabila ito ng manguna sa listahan ng urgent national concern ng mga Pilipino ay ang pagkontrol sa inflation o bilis ng pagmahal ng produkto at serbisyo batay sa survey ng Octa Research. Ayon sa resulta ng survey, 66% ang nagsabing dapat makontrol ng Marcos admin ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin. 44% naman para sa pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa. May nagsabi rin na dapat madaling makuha ng mga Pilipino ang mga gulay, prutas, karne at iba pang pagkain sa murang halaga at ito ay nakakuha din ng 44%. 33% naman para sa paglikha ng maraming trabaho at 30% para bawasan ang kahirapan sa bansa. Subalit ano ba ang tugon ng pamahalaan dito? Diba concert, mga batas na pagbabawal sa wangwang at mga umano'y palabas para sa achievements ng Pangulo, tulad na lang halimbawa ng 13.3 billion pesos na halaga ng shabu na nasabat pero ilang araw na ang nakakalipas wala pa ring mugshot ang suspect at tahimik na ang media sa issue. Kaya naman, hindi may kakaila na maraming Pilipino ang bumoto kay Marcos Jr. na nagsisisi na ngayon at sinabing nabudol sila. So, hayan po yung naging pahayag ng dalawang kongresista na si Mix Nograles ng Davao at si Kung Ho ng Zambales, na kung saan sinasabi nila at nagpapasalamat sila sa presidente sa pagkakasama ito sa listahan ng influential person sa Time Magazine, na kung tutusin, sinira pa nga nito ang pangalan ni Marcos kasi imbis na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang purihin, inuna nilang sabihin ang mga kasalanan na nagawa ng kanyang ama, kung paano siyang naluklok sa pwesto at napatalsik sa Malacanang, yung mga pagnanakaw, pangungurap, pag-violate ng human rights. Yun po ang unang ipinakita ng Time Magazine. Although may mga parteng pinuri naman si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pero sa katunayan iba rin ang naging dating nito sa mga Pilipino dahil sa nakikita nila sa mga nangyayari. Hindi totoo yung sinasabi ng dalawang kongresista na ito na papuri sa ating presidente, na kung tutusin
tama naman po na talagang ibinoto siya ng 31 million na tao na Pilipino dahil sa pag-aakalang siya ay magiging mabuting presidente at ipagpapatuloy niya yung mga proyekto o pangmasang proyekto na nakatulong sa bayan na naumpisahan ng dating presidente Duterte. Pero iba po ang nangyari. Lahat ng halos na project ni Duterte ay natigil at nauwi sa mga proyektong walang direksyon at puro korupsyon lang ang nakikita ng mga tao. So yan po yung naging resulta nung pagiging presidente ni Mr. Marcos. At kahit hindi naman po natin aminin sa ating mga sarili, sa ating mga nakikita, puro corruption lang ang laging nababalita at puro propaganda na walang direksyon. Kamukha nitong lagi na lang nating nakikita na si Marcos nasa abroad at ang sabi humahanap ng investment. Pero wala naman sigurong mag-i-invest sa Pilipinas kung palaging may nakauumang na gera. Makikita natin siyang nasa concert, may mahuhuli siyang malaking droga pero palabas lang at nanahimik na nga yung media at hindi na maipaliwanag kung ano nang nangyari. So sa katunayan, totoong ibinoto siya ng 31 million na Pilipino at totoo rin na karamihan sa bumoto sa kanya ay nagsisisi at lumalabas talagang nabudo lang sila ng presidente dahil nung panahon ng kampanya naging napakatahimik niya at napaka low profile. Yun pala, iba yung plano pagkatapos ng manalo. So hanggang dito na lamang pong muli at maligayang araw. Paki-subscribe and likes na lang pong muli. Maraming salamat po.